Hello everyone, Happy New Year! Actually, today is December 25, 2023. It's Christmas Day. And I'll be uploading this video siguro January na. So, Happy New Year po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo yung continuation ng reel na ginawa ko about dun sa girl na gusto akong ibully. Meron siyang ewan ko kung anong nakukuha nila sa pambubuli, pero sa tingin ko kasi may mga tao talaga na medyo hayok sa power. Kumbaga nagkakaroon sila ng sense of dominance siguro or power pagka they make the person feel powerless. O, pag nag-overpower sila, siguro may ganon. Ito kasing girl na to, nurse din siya. So, wala ka naman talagang magiging problema sa mga kapwa mo nurses kasi when you're on the floor, it's just between you and your patients. Kung meron mang ilang pasyente yan, 4, 5, 6, maximum 6. Yun lang talaga yung makakasalamuha mo. So ang pinaka struggle lang is during report, during handoff or endorsement ang tawag natin dyan sa Pilipinas. Pero during handoff, dun mo lang talaga makakasalamuha yung mga nurses kasi syempre it's either magbibigay ka ng report dun sa pang-umaga or hihingi ka ng report dun din sa pang-umaga. Oo. So itong girl na to pang-umaga siya. Ang hindi ko gusto sa kanya is masyado siyang masita. Nakakala mo kung sino siya, yung bang hindi siya magalang, o nakalimutan mo to, o pero syempre English yun kasi taga rito siya nakalimutan mo to, hindi mo to ginawa, ba't di mo to ginawa, anong ginawa mo sa shift mo, bakit hindi mo to tinapos, ganito ganyan, o kaya ano pa ba yung problema niya, minsan kailangan ganito, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tapos pag siya naman yung ang issue sa kanya is, ganun nga, masita siya. Pag ikaw yung nagbibigay ng report, pag halimbawa meron kang nakaligtaan na, halimbawa doctor's order na dapat mong gawin, pero hindi mo nagawa, ayan, makakarinig ka ng salita sa kanya. At hindi niya sasabihin yun sa'yo in a good way or in a respectful way. Bastos talaga siya. Oo. Kasi kung may halimbawa, yung ka-endorse mo, meron siyang nakaligtaan, pwede mo sabihin in a nice way, there's an order for example, dressing change, did you do it? Or, I can just do it if you didn't do it. Ganon. Siya hindi, baka hindi ka nag-dressing change, dapat sa shift mo yan. Ganon siya. Tapos, yun yung pagka ako yung nagbibigay ng report. Pag siya naman yung nagbibigay ng report, pag halimbawa sinusulat ko kasi pag nagbibigay siya ng report, sasabihin niya, hindi ka nakikinig. Pag halimbawa may ika-clarify ko or ano nga ulit yung pag gano'n ka, hindi ka nakikinig, sulat ka kasi ng sulat. Ang dami mo kasing pinagsusulat. O kaya, pero kasi akong ginawang parang cheat sheet para sigurado akong kompleto lahat yung report na makuha ko. Kompleto yun, nandoon na kung ano yung lab na kailangan, kung ano yung mga reminders, anong medication, ano yung status ng pasyente, kung alert and oriented ba siya, ×4, ano yung kailangan gawin sa kanya, kung may finger stick ba, yung glucose check, kung yung mga importanteng detalye na kailangan mong malaman, last bowel movement, ganyan. Meron akong ginawang cheat sheet. Tapos sinabi ba naman niya, kasi gumawa-gawa pa daw ako ng ganon, yun daw yung nagpapabagal. Sabi ko sa isip-isip ko, maganda nga yung ganito para hindi ko makaligtaan at maibigay ko ng buo yung report or mahingi ko ng buo yung report at hindi ako nangangapa. Hindi yung hinuhula-hulaan ko lang o kaya magsusulat ako ng mahaba. Yun, checklist na lang yun, di ba? Mas mapapabilis. Pero talagang sobrang bastos siya. Bastos talaga. Ilang beses niyang ginawa yun sa akin. Siguro pangalawa, pangatlo. Pangatlo talagang nilabanan ko na siya. So, binigyan ko muna siya ng chance. Kasi sabi ko siguro ganito lang talaga. Mas maganda rin na matututo ako. Sabi ko pa sa sarili ko, mas maganda rin na ready ako. Pag siya yung ka-endorse ko, at least
Alam ko na kinukumpleto ko lahat ng gagawin ko. Kumbaga, somehow, yung mga ganitong people will help you do better sa ginagawa mo. Para wala kang makaligtaan. Which is good. Good naman talaga siya. Pero kasi bastos siya. So, dahil bastos siya, sabi ko sa kanya, you're very rude. Ginanong ko siya. Sabi ko, I'm writing. So, can you see that I'm writing? So, I'm trying to understand what you're telling me. Sabi niya, you're very slow. Sabi ko, no, I'm not slow. This is just okay. Sabi ko, I'm in the right pace. Sabi ko, I'm not too fast, I'm not too slow. Sabi ko ganon. Alam ko kung mabagal ako, alam ko kung mabilis ako. Sabi ko, and you're very rude. Sabi ko sa kanya. Hindi siya talaga you're very slow, I'm fast. Ganon siya. You're very slow. Sabi ko, no, I'm not slow. Sabi ko, I'm just in the right pace. Tapos, tuloy-tuloy pa rin siya sa pagdadakdak at pagsasalita ng hindi maganda. Alam mo ginawa ko sa kanya? Sabi ko, I'm done. I'm done. I'm gonna stop the report. I'm not taking report from you anymore. You can go. Sabi ko sa kanya. As in, I cannot do this. As in, tinarayan ko siya. Sabi ko, you're very rude. You're very disrespectful. You're very unprofessional. Sabi ko, you have to stop your report. I don't need it anymore. I'll figure it out myself. Pagkatapos kong gawin yun, sa mga susunod na mga panahon, hindi na siya nagtaray sa akin, hindi na siya nagyayabang. As in, hindi ko talaga pinayagan. So, yun lang yung masasabi ko, hindi ko pinayagan yung tao na gaganunin ako. Kasi, kahit siguro sa newbie, bakit mo gagawin sa newbie yun? Ako hindi na ako newbie, hindi na ako bagong nurse. Matagal na akong nurse, hindi naman ako bagong graduate. So, ginagawa niya talaga yun sa mga bagong graduate at yung ibang mga tao naiinis din sa kanya. Sabi ko, kung ganito ng ganito, patuloy siyang mag-overpower at hindi niya titigilan yung mga taong bago na imbis na gustong matuto. Kasi kung may mali ako, okay naman sa akin na sitahin ako sa tamang paraan. Sa paraan na pwede akong matuto at irerespeto ako. Hindi yung parang gagawin akong binabastos talaga ako. 'Di ba? Kasi ganoon din. Halimbawa may gusto din akong sabihin doon sa ka-endorse ko na halimbawa nakaligtaan niya. Sasabihin ko din naman ng maayos. Oo. Kung may mga pagkakataon na siguro yung ka-endorse ko ay sobrang talamak na at talagang hindi ginagawa ng tama yung trabaho niya, pagsasabihan ko pa rin ng maayos in a professional way na hindi siya ma-offend at hindi yung pabalang, ganun. Wala talagang modo yung babaeng yun. Pero, after that talaga, hindi na ako ginaganon. So, ang advice ko lang sa inyo, kayong mga bago, kayong mga parating pa lang dito, huwag kayong papayag na paapi. Huwag kayong papayag na apak-apakan kayo. Kaya dyan sa Pilipinas, ang daming epal dyan, pero kasi talaga, mareklamo ako. Pagka sa tingin ko, hindi ako nire-respeto, sa tingin ko, hindi maganda yung pagtrato sa akin, talagang magpo-post ako sa Facebook, magsasabi ako, mag-iingay talaga ako, hindi ako yung tipong tatahimik na lang magtitiis at iiyak. Mapipikon talaga ako, iiyak din ako at dahil sa sobrang pikon, pero hindi ako tatahimik, lalaban talaga ako, lalo na pag ako yung tama. Kung mali naman ako, mag-a-apologize ako, pero ipaglalaban ko pa rin yung karapatan kong irespeto ako, kasi tao ako masasaktan ako, pero nasa sayo kung papayag ka na bastos-bastusin ka. So, hindi acceptable yun sa akin. At yun din yung tinuturo ko sa mga anak ko. Yung kids ko, ayoko silang maging disrespectful, ayoko silang maging rude. Pero, sa mga pagkakataon na medyo unreasonable ako pag nagagalit ako at medyo lumalaban sila, hindi man o nangangatwiran siguro. Hindi ko masasabing lumalaban sila kasi magagalang yung mga anak ko. Pero may mga pagkakataon na nangangatwiran sila and gusto ko yun. Sabi ko sa kanila, pag mali ako, pwede kayong mga twiran talaga at gusto ko matutunan nyo na ipaglaban kung ano yung tama. Oo, kasi kung tuturuan ko sila, okay, dapat maging magalang ka, tapos tuturuan ko silang mag-zip lang ng bibig at hindi na ipaglaban yung alam nilang tama, ay ganon din ang gagawin nila sa labas. Hindi rin sila lalaban, hayaan lang silang api-apian, which is not good. So, yun nga, advice ko din sa inyo, mga bagong nurses, mga bagong magulang,
Although gusto nyong turuan ng respeto yung mga anak ninyo, although gusto nyo rin maging marespeto bilang nurse sa mga katrabaho ninyo, hindi ibig sabihin na pag may umapi sa inyo, hindi na kayo lalaban. Pwede kayong lumaban sa tamang paraan. Pwede kayong magsumbong sa supervisor pagka hindi mo kinaya on your level. Pag halimbawa yung nangyari sa akin, hindi ko kinaya sa level ko, ay magsusumbong talaga ako. Mag-i-email ako sa next na level na supervisor pag walang nangyari, akyat ko hanggang sa makarating sa kinauukulan. So, ganun talaga yung gawain ko na yan dati pa. Oo. Hindi man ako talamak na reklamador, pero pagka halimbawa talaga kahit sa ang workplace, pag hindi ako masaya talaga, kino-communicate ko siya. So, sana po may natutunan po kayo. Happy New Year! Bye!